Good day, everyone. Welcome to another episode of our podcast, Health Matters. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle. So, today, ang pag-uusapan ho natin kasi ngayon, Doc, ilang parties na ba ang na-attendan niyo so far? Ma'am Lucy, marami na ako napuntahan na kainan recently. Oo, so this time of the year, Doc, get together sa place of work, even sa families, at saka sa kulturang Pinoy, ano nga ba pag nag-get together? So, syempre may kainan yan, ano po? So, etong topic natin for today ay natataon po kasi ito yung time na kung minsan hindi tayo makahindi dahil sa nakikita natin na nasa hapagkainan. O, di ba, Doc? So, ano nga ba yung importance ng nutrisyon sa ating usapin ngayon? Doc Tong, can you introduce to us ang ating special guest for this episode who will help us on this? Maraming salamat, Ma'am Lucy, at magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, hahatid muna natin isang mainit na Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating loyal na subscriber. At napapanahon po ngayon, mayroon po tayo isang magandang topic tulad na nabanggit ni Ma'am Lucy about kainan po ba? Pero mas magandang pakinggan if we talk about nutrition na lang. Makakapanayan po natin ngayon na isang internist. Siya po ay nag-training dito sa Baguio General Hospital and Medical Center ng Internal Medicine. At nagpatuloy po siya ng kanyang fellowship training in medical nutrition sa St. Luke's Medical Center. At maswerte po tayo at kasama po natin makakapanayam ng nag-iisang medical nutrition physician dito sa Cordillera. Tulungan niyo po akong i-welcome si Dr. Kimberly Rimando Valera. Doc Kim, magandang araw sa iyo and welcome to Health Matters ng Baguio Chronicle. Nag-enjoy kami sa Pasko kainan, Doc Kim. Anong masasabi mo? Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Doc Tong and Ma'am Lucy for inviting me. Marami nga po talagang kainan ngayon. So whether it's sa office, sa family, sa friends, at laging kasama natin sa salo-salo ang pagkain. So ngayon, mahirap man talakayin ang ganitong usapin sa ganitong panahon. Pero kailangan din po natin siyang bigyan ng pansin or pagtuunan ng pansin kasi marami po tayong nalilihis ng landas. Yun yung overindulgence, Doc yes. Kim, no? Paano nga ba natin gagawin yon? So try natin pag-usapan yon today kung paano ba talaga natin siya gagawin ng tama or paano tayo makakakain ng tama kahit na ganito karami yung mga handaan. Overindulgence na banggit ko. So, paano naman yung balanced nutrition? Parang hindi namin kaya, Doc Kim. Please guide us. Marami po tayong pagkain, usually sa Pasko, no? So, balanced diet pa rin ang ina-advocate, ang pinopromote natin. Paano ba natin yun gagawin? Siguro, kung tayo po yung nagpe-prepare, tayo yung hosts, so we take note of yung ingredients na gagamitin natin. Instead of deep frying everything, then probably we can just gisa. Instead of yung lechon. Yeah, Ang sarap! Pero syempre, hindi naman po tayo Star kasi of the yung, show. hindi tayo yung nagpe-prepare noon. So if we are the ones preparing, let's try to look for ingredients, the healthier options. We try to prepare more food na higher fiber containing. Ano ang mga bida dyan? Siyempre, gulay. Yung mga greens natin. Pwede po tayong magdagdag ng ganun. Fruits on the side, pwede din po. Tapos, yung mga luto na lulutuin natin, we just be mindful of, kailangan at least hindi siya masyadong mamantika. Challenge ron sa mga magluluto, no? Pero paano pag tayo ay guest? So, paano natin gagawin yung balanced diet? We try to eat a little of everything na lang. Para hindi rin naman tayo parang deprived na, hala, bawal daw sa akin yun, bawal sa akin yun. So, we can taste a little of everything. Tapos, iwasan nating punuin yung ating bandihado talaga, no? The plate. Sabi nga namin, kain lang tayo, wag tayo lumamon. Kahit po nasa buffet table po tayo, no? So we can take a little of the lechon, a little of the rice, yun po yung mga kinakatakutan kasi ng karamihan, no? And more vegetables, fruits, and other na handa. Ang key lang doon is amount.
yung dami. At one time. So ang Pasko at ang New Year naman na celebration, usually ilang araw yon, ano? So we can have a little sa yung main na yung dinner, then pag busog na, tama na. Kasi may babalikan ka pa naman. Hindi naman yan kailangan ubusin in one sitting. Kasi marami pang kwentuhan yan, maya-maya, after ilang oras, gutom ka na naman, pwede ka ulit kumain, ganon. So, small frequent feeding is still one of the best way to have a balanced diet, even if we are in front of a buffet table. Nabanggit mo kanina, Dr. Kim, no? Lechon, yung pastries. Paano kung talagang gusto ko pero iniiwasan ko? Anong pwede kong gawin? Nabanggit mo a little of everything. Minsan di ko na ma-compute. A little of everything. Wag na po kayo mag-compute. Okay lang po yun. Sa amin na lang po yun. Hindi na po kailangan. Pero syempre, kung halimbawa po yung dati yung kain, 2 kutsara, baka ngayon, isa muna. No? And then, we try to enjoy that little amount. Dito yung savor it. Yes. So, dito yung sinasabi ng iba na sikat ngayon, mindful eating daw. So, paano ba yan? We try to be conscious of what we are putting into our bodies. And one of the techniques that we encourage in mindful eating is enjoying the food. Yung sabi mo, ma'am, savor. You savor the food. So, how do you do that? You chew slowly. Tapos parang ini-imagine mo, yung mga cooks ngayon, the chefs, they do that and then they try to separate the ingredients na nilagay nung nagluto doon. So, isa yun sa mga techniques. Kailangan namnamin natin para kahit konti lang po yung naisubo natin or yung nakain natin, na-enjoy natin yung food na yun. Especially for those na may mga bawal talaga sa kanila. So, pwede. We allow it naman, but a little lang talaga portion. But para hindi mo maramdaman na parang ang konti-konti nung nakain mo, you eat slow, you enjoy the food, and then you listen to your body. Kain ka ulit dito, ganyan. Pero kung busog na, stop muna. Malaking bagay ba, Doc Kim, yung eating slowly? May science ba behind yun? For yung mga kasama natin sa yung industriya, gano'n na yun, no? For our fellow healthcare workers. There are some, wala pa masyadong studies on this, Doc, pero ang hunger cues kasi is time-bound and yung volume. Okay. So kung madami po yung laman ng ating tiyan, nag-expand na siya, that's one of the ways that our body signals our brain na busog ka na. Another is kung yung time. Kaya hindi ko alam po kung naramdaman nyo na yung pag nabusog kayo, yung parang andito na. Andito na yung food, ganyan. So, most of the time, you feel that when you eat fast, tapos madami na. Kasi parang hindi natin sinasabayan yung katawan para na ma-reach niya yung point na, busog na. So, volume, yung expansion nung tiyan, tsaka yung time on how long you are eating it. So, you give time for your body to digest or to analyze if what you ate is already enough for that period of time. Tama lang palang distraction yung magkwentuhan, ano? Kasi minsan, akala mo busog ka na, yung marami ka na daw nakain. Yung pala, matagal ka na palang kumakain. Pero konti pa lang pala. Konti pwede pa lang yun, pala. ano? Pwede yun. Pero Pwede yun. syempre, minsan din kasi, pag sa Pinoy, Doc, di ba? Sa atin, we use the dinner table as our means of reunion, yung socialization. How was your day? Ganyan. At one point, pwede siyang gamitin para maging mindful. Yung, para hindi ka, mabilisang, yung lamon na kaagad-agad. No? So, pwede siyang gawin ganon. Pero, of course, we also have to concentrate on what we are, yung kain natin. So, distractions help, pero sometimes distractions also are not that helpful. So it depends on how we use it. But yes, there's an advantage of having some distractions, especially kung ang gagamitin natin ay hindi yung ano ba yung usong distraction ngayon? Cellphone. Screen time. Yes. So pag ganun naman, baka we are eating less because we are already concentrating on other things. Yeah. Nabanggit mo kanina, Dr. Kim,
pwede naman pala kumain ng rice tsaka lechon. Oh, yes. Kasi ang daming pinagbabawal daw ngayong Pasko. Oh, Tsaka- yes to the rice. Yes to the rice? Hindi Oo pa. nga. So, Lalo Hindi na sa kailangan mga mo- elderly na kagaya namin, ano? Di ba na- kailangan bawasan yun? Oo. Less bawasan, carbs yes. daw. Bawasan, Oo. yes. So, dito, lalo na in the Cordilleras, Doc, no? And the Philippines and more so in the Cordilleras, we are really a rice eaters. So, and that is one source of good carbohydrates, especially if we take into consideration still the amount. So, eating rice dun sa serving plate is a no-no, but not to eat rice at all is a no-no also. Okay. So, we should eat rice because rice has a lot of variants and it is one of the complex sugars. Yun yung mas gusto natin, yung tipong meron siyang kaakibat na fiber that will help us in our digestion. Having fiber in our diet po kasi increases yung nagpapabulk siya. So, before we even eat a lot, meron ng nag-expand na yung ano natin, yung tiyan natin. So, maya-maya mag-ano na yan ng hunger cues. Sabi niya, oops. Puno na po ako, tama na po, parang gano'n. So, that is why eating rice is okay, but eating a lot of rice more than your body can handle is a no-no. So, iba-iba po kasi tayo ng requirement din. So, magba-brown rice na lang ako. No? Para... Pwede. May diferensya daw yun. Oo, meron po. 1 cup of brown rice is equivalent to 1 cup of white rice with regards to the amount of calories that it contains. Okay. Kasi meron po yung iba nagsasabi, ay, brown rice naman, so pwede ako 3 cups. Di ba po? It's still the same. But the advantage of brown rice is the higher fiber content. That is why yung feeling of hunger is decreased. And then yung kabusugan mo, mas maaga mo siyang ma-achieve. Kesa dun sa nalamon mo na lahat, tsaka mo lang siya marirealize na, ay, Doc, is busog na it pala the ako. same for other colored rice? Kasi ngayon marami na tayong variety. Brown rice is the more popular now, ano, Doc? But Brown rice. we have our traditional varieties like the red rice. So is it the same, yung characteristic niya with the brown rice, Doc? I think the more important thing na kailangan nating i-consider, normally kasi ma'am, yung mga black, red, and brown rice, those are less processed. Yung di mabayo lang, binabayo na lang siya. So, yung white kasi, kaya daw siya maputi kasi ang dami nang natanggal. So, nakis-kis. So, more Yung rice processed. bran niya, yata ang Yes. tawag doon. So, natanggal mas konti yung fiber dun sa white rice compared to the more traditional or less processed na rice, which is common dito sa atin, ng brown, the red, and the black. Kasi naalala ko dati, basta ani, di ba? Our lolas, bigay sila dito sa Baguio. So, and those were the rice na, wala lang, binayo lang kasi kailangan mo lang tanggalin yung husks. So, yun. So that is the advantage of the colored rice. But if it's a variety that is colored, but still the process of removing all the nutrients, especially the fiber, is medyo extensive siya. Na mawala din yung value niya. Napag-usapan na rin natin yung rice. Dr. Kim, paano ba ang para hindi ako bibigat? Pagdating ng 2025, gusto ko i-maintain yung weight ko. May technique ba? Galing sa ating medical nutrition doctor. the ano bang pinaka-practical na ano dyan? Hindi pa rin pagkain ng madami, Doc. Siyempre. So, quantity pa rin eh. So, or, kasi di ba po, pag kinakain natin yung pagkain, those gives us, ginagamit yun ng katawan. Yung amount na kinakain mo, dapat yun yung equivalent dun sa anong kailangan ng katawan mo at that time. Kasi kung hindi mo siya magagamit, store siya for future use. So, whatever you eat, it should always be equivalent to your activity. Yes. So, hindi lang po tayo puro nutrition lang. Para lang dun sa weight management. Meron din po tayong dapat na kino-consider na physical activities that we should do in order to burn or to use what we ate.
Oo. Karamihan ng tao ngayon naka-cellphone na lang. So, wala nang Oo. yun yung activity nila. Medyo Oo, lethargic, so ano. paano na yan? Pero Doc, is it the same explanation? Kasi younger people tend to be more active compared to our elderly, no? Yan din ba ang dahilan kung bakit kahit ang lalakas nilang kumain, kasi bata sila at medyo active pa ang lifestyle nila, they don't really gain much weight compared to, let's say, mga senior citizens that are more sitting around na, hindi na masyadong physically active. Yeah. Parang ang bilis mag-gain ng weight. Yeah. Opo. Although maraming factors yan as we age. But it's true that one of the factors why our young ones tend to not gain as much weight because of their activity and the metabolism when we're younger is also faster. Pag nag-age na po kasi tayo, pati rin po yung metabolism mas babagal siya aside from yung activity mismo is babagal din. Oo. So, medyo challenging talaga sa pagtanda. Kaya I admire people na yung retiring age na active pa din sila. May mga marathoners pa nga, mga 70s, ganyan. We don't need to go to that extent naman. But at least, let's try not to lose yung activity that we have been doing, even if we are aging. So, walking is one of the things na pwede nating kaya yun po, pwede nating gamitin ng cellphone. Yun yung isa sa mga pwedeng paggamitan ng cellphone to monitor our physical activity. I'm sure uso yun. Meron mga ganito, no? I just received this gift kasi tumataban na rin daw. So, kailangan daw natin mag 10,000 steps per day. Yung smartphones, Yeah, oo. So, we have a lot of technology that if we put into good use, we can take advantage of what the technology can offer to us also. Dr. Kim, ito pa, nabanggit natin yung mga advancing age, retirees. How about the other end of the spectrum? Yung nasabi nila na yung matabang bata ay malusog na bata. Ay, paano yan? dati po yun. Kung kailangan natin ano ba yun? i-shift yung... Fake news ba yun? Fake. Marami na po tayong mga kasama sa healthcare. Our co-doctors and healthcare workers in the taking care of our young ones, na hindi na rin yon ina-advocate. Hindi lahat ng matatabang bata ay healthy. So, ang mas gusto natin will be meron po kasi tayong ini-aim na weight for age, height for age. So, that is still our target for these children. Hindi tayo pwedeng more beyond yung cut-off. Hindi rin siya dapat below the cutoff. Dapat nandito tayo lagi sa normal levels for them to be considered healthy. Okay. Nabanggit mo yung Dr. Kim, height for age, saka weight for age. Meron bang sa adults, di ba, per inch? May timbang? Ang ginagamit natin for adults now, common is BMI, the body mass index. But that is not an ultimate measure. So marami pa po tayong mga means to measure. Kasi BMI is computed weight divided by the height. So minsan, pag obese yung spectrum, yung BMI na lumalabas, we still have to check kung yung patient ba natin ay malaki because of the fat content or is it because of yung mga marami po tayong mga nakikita dyan na buff, muscles naman, muscular naman sila. So yun yung mga tinitingnan natin. So we take advantage, we use BMI but we don't take BMI as is. We try to dig deeper. So marami na rin po tayong mga ways to measure. Dok, para sa common tao, ano nga ba yung BMI? What's the BMI? It's a body mass index. So, ito po yung parang measure kung normal weight. Diba? Meron po, pag sa pedya kasi yun nga yung height for age, weight for age. Pag sa adult naman po, meron din tayong mini-maintain na level. So, meron tayong ginagamit either the WHO or yung Asia Pacific na measurement. But what matters is we should be within the normal BMI. Pero kung nag-obese tayo or overweight,
we try to dig deeper. Bakit po tayo nasa heavier side? Kung fat, water, yung mga may edema, ganyan po, yung mga manas, may mga manas, ayaw natin nun. So, kailangan natin siyang tanggalin. Pero kung nasa overweight or obese spectrum tayo, pero yung ano naman natin, yung is muscles talaga, tapos the bones, less naman the fat, di okay lang. Oo. Kaya natin sinasabi na hindi BMI per se yung yung fina-follow natin. But the BMI, pag underweight ka na, yun, problema yun. Oo. Wala na tayong ibang ano. Titingnan mo, ano kaya sa kanya ang kulang. But most of the time, wala. Mga butot balat. That's what we do not want. Or, very thin na talaga yung muscles nila. Kaya sila nasa yung parang payatot na sinasabi natin. Yun yung ayaw natin. So, gusto natin normal. Kung nakasa overweight, obese ka, check natin kung ano siya, ano ka ba talaga. Pero kung underweight, hindi po yun natin ini-encourage. Yun yung mga binibuild up natin, yung tinatry nating pakainin, tinatry nating gawin lahat. So may therapy din yun para mabuild yung muscles, mga ganyan. Yun, Dr. Rakim, for sa mga nanonood po sa atin. Ako kasi 5'6" ang height ko. Ano dapat ang timbang ko? Parang gano'n. Magka-compute ba tayo? Di ba may ano yan? Ideal body weight. Oo. Pwede yan, ano? Pwede yan, ano? Pwede. Pwede pa rin basis yun? Pwede Or pa din ideal body siyang, weight? ang Or ideal BMI? body weight kasi is gearing towards having a normal BMI pa din. BMI pa rin. Yun yung parang basis. Pero marami po kasi, Doc, naka-formula, and there's no gold standard na sinasabi. So, kaya yun yung medyo mahirap with getting the ideal body weight. So, ngayon, kaya marami po tayong ano. But we make use of ideal body weight in other patients. Ginagamit pa rin sa Ginagamit hospital. pa rin siya. Siyempre po ginagamit natin sa hospital. Especially kung hindi na natin natitimbang yung patients. Yeah. Sa hospital po kasi may mga patient na 'di ba hindi na natin mapatayo, hindi na natin mapaupo, bed lang talaga. So we try to assess na lang using the ideal. Yeah, sa mga nanonood po, mahilig sa hospital po kasi mahilig kami magko-compute, lalo na si Dr. Rakim. Paano po sa dating sa loob ng bahay? Paano yung naririnig kasi nila yung calories? May calorie Paano count ba yan? dyan. May calorie count. Paano ba yun, Dr. Rakim? Paano ba yun gagawin sa ano, no? Hindi kami marunong mag-compute. Hindi na po natin kailangan i-compute. So, yung pinggang Pinoy, meron po tayong sinasabing pinggang Pinoy. That's from DOH, the Department of Health. So, kung imagine nyo yung plate nyo, yung usual, yung 9 inches plate lang. Huwag po yung malaki. Bandihado. So, yung maliit, yung usual size ng plate, ang nire-recommend na po, kalahati ng plato na yon gulay. Okay. Okay. So, gulay siya, greens, and others. 1/4 nun is the protein. So, dito na papasok yung karne, isda, pwede rin po yung beans. Lalo na dito, marami po tayo dito. I grew up eating red beans sa lunch, sa dinner black, breakfast white, ganyan. So, marami po tayo nun. Eggs. So, other protein sources, 1/4. Dito sa baba naman, 1/4 ulit. So, 1/2 is vegetables, 1/4 is proteins, 1/4 is carbohydrates. So, dito naman papasok yung, meron kasi tayong sinasabi na carbohydrates, the better carbohydrates, yun yung mga complex sugars. Ano ba yung mga example nun? Rice is one, for as long as it's not overly processed. Kamote, Kalabasa. Kalabasa. Yung mga higher fiber pa din yung gusto natin doon. Para it will give some time dun sa pagda-digest. Hindi siya yung absorb agad. Akyat agad ang sugar, no? Pag ganun. Yun ang difference pag kumain ka ng ice cream, cake, soft drinks, yung mga lahat ng mga matatamis. So, dito tayo yun. Dito naman sa proteins, we try to focus or we try to get yung mga lean meat or yung mga karne, fish, ano ba, na konti lang yung taba. Especially yung mga karne natin, no? Marami yan. Kaya minsan tinatanggal talaga siya. So, ayaw natin yung mga yan. So, that is just one way of estimating lang. Para hindi na tayo kailangan. Meron naman yun, sa internet, yung pinggang Pinoy. Yes, it's there. Tapos may mga pinggang Pinoy for pregnant
pinggang Pinoy for elderly, Mm. pinggang Okay. Pinoy for healthy Akala adults. ko isang standard lang yun. So, meron pala. Oo, meron din. Okay, Pero okay. nandito sa side niya, na hindi siya nakalagay sa is the water. Mm. So we do not take away the fluids also. That's already part, that's also part of healthy eating. So tama yun, no? Para konti lang yung kainin mo, tubig muna. Tama ba yun? There's some truth in that. Oo, tama Para po mabigat siya. na. Oo, kasi Daw, yung volume pa din. Di ba? Dahil sa volume yung ano. Meron din yung iba, Doc. I don't know if you've heard of this. You eat vegetables first? Oh, yeah. Mm-mm. Yung sequencing ho ng food on your plate, Mm-mm. may impact ho ba sa from yun, alam mo naman yung mga non-doctor, sabi nila to avoid yung sugar spikes, Yes. unahin mo daw yung greens. Is Mhm. that, there's truth to that ba, Doc? Yung unahin yung mga gulay daw? The gulay kasi, anong gusto natin doon? It's still the fiber. So, bulking effect ang fiber. Kaya, pag nakain mo na yon most of the time, meron ka ng parang halfway, medyo busog na. So, pagkakain ka na ng mga iba, like you eat your rice, you eat your meats, konti na lang yung may papasok mo kasi busog ka na. Mabigat na eh. Oo. So pwede yeah. yung So that is why also sequencing. it Okay. reduces the spikes. Mhm. Oo, ina-advise natin siya sa mga diabetic. Mm. Aside from decreasing yung simple sugar intake. Mhm. Mm. So pwede yung fruits and gulay mauna? Parang gano'n. Para medyo mabigat na? Yes. Pero sir, yung fruits po, kung di ba, ano pa rin siya? Kung May lalo sugar na din. yung ripe. Oo. So still, hindi, pero lalo na sa mga diabetic naman ito. Pag hindi naman, okay lang. Meron pa rin yung, nakita niyo yung po yung manggang malalaki. Yes. Baka kasi isipin, you can eat the whole mango, but that's the size of the mango is like this. So may factor pa rin yung dami. But with vegetables, Doc, na wala masyado dressing, I think you can have as much. Okay. Sarap talaga kumain. Paano naman yung stress eating, Dr. Kim? Marami kasi ngayon sa ating mga kabataan, kakain na lang para makaiwas sa problems or sa work. Very stressful. So how do we address this stress eating sa atin? So dyan pa rin, Doc, papasok yung yung tawag dito, mindful eating. Mindful eating na. Sige, okay lang. Kasi ang stress, Doc, pag na-stress ka na, kain ka na Kakain. lang. Kain ka na lang. So titingnan mo, ano yung kinakain mo? Oo. Kung puro, tawag yung favorite na, Chichirya. chichirya, which is Chichirya. on the side, nandyan, madali lang. You can replace it with nuts. Nuts, no? So it will still fill you up, decrease yung salt content, siyempre lalo na, pero siyempre kung nuts pa rin po, tapos nabudburan ng asin di, Tapos, yung iba, if you enjoy the vegetables, yung carrots, Carrot sticks? cucumber, you can do that also. So okay siya, di ba, Dr. Kim? 3 times a day ang meals? Minsan tayo 6 to 8 times. Okay lang ba yung may mga merienda? Gaano ba ka-healthy yun? Lalo mga Pinoy talaga. Nutritious May pa ba? Opo. Snacks. Pwede siya, actually. We Okay can have pa rin. snacks. Okay Yes. pa rin. Kasi, bottom line, kailangan pa rin nating isaalang-alang kung gaano na karami yung nakain natin sa buong araw. Okay. So, for example, kumain po tayo ng sangkatutak sa breakfast, di ba, ganun yun, you eat as a king sa breakfast kasi gagamitin mo siya, ganyan. Tapos, you decrease gradually, lunch and dinner, tapos may snacks ka pa. So, okay mag-snacks, just don't go beyond what your body should take for the day. Okay. Dito pa rin papasok yung small frequent feeding. Siya pa rin, Oo. Kaya kailangan, when we eat, even if it's a meal, yon, hindi tayo nagmamadali, kailangan i-enjoy yung food para hindi tayo makarami ng more than what we can handle. Tapos, kung nagutom ka, okay lang. Because you did not eat a lot during the meal. Kakain ka ulit, and then may snack pa din, ganyan. So, ang lagi kong lang ina-advise is, if you're hungry, you should eat.
because that is your body asking help, asking you to eat. But if you're full, even if you have a lot of some food in your plate, stop na. Stop ka na. Kung nasa bahay, madali lang. You put a cover and then you go back when you're hungry, di ba? Ang problema pag nasa labas tayo. Pero may Sharon na ngayon, pwede na po natin ipa-balot. So, bottom line nung natin, Doc, is you can have snacks, just consider yung total na food intake for the whole day. Dapat hindi siya more than what your body can handle. So, may mga iba, di ba, i-exercise mo naman. May mga ganun pa rin. So, ano pa rin tayo, balanse dapat. So, yun din yung sagot, Dr. Kim, sa skipping meals. Yes. Hindi mo na ako magbe-breakfast. Pwede rin yun. Hindi. Hindi, no? Kasi maraming healthcare workers na hindi nakakain. Ay, dito po, yung mga kasama natin sa ospital. Kilala Hindi natin natin isa ina-advise. Paano i-solve yun? Kailangan talaga natin kumain. Kailangan mo kumain, no? Pag candy, magbabaon akong candy. Yun na po yung problema natin when it comes to skipping meals. Marami tayong kilala dyan na since hindi kumain ng breakfast, pagdating dito, nag-work na siya, tapos gutom na wala pang lunch, anong kukunin? Soft drinks. Kasi ang rason, hypoglycemia na daw or mababa na daw yung sugar niya. So, kailangan niya ng sugar rush to keep him going. So, if we skip meals, yung magiging alternative kasi natin most of the time is not the healthy food choices na. Unlike if we prepare for the food and then mag-snack tayo, malamang yung pipiliin mo is yung food na para sa'yo, yung good for you na. Kaya ayaw natin mag-skip meals. Kasi kung gutom ka na parang maghahandusay ka na dyan sa floor, kung ano na lang yung makakuha mo. Abutin ng kamay mo. Yun na yun. That's where the candy comes in. Yeah. Pwede yun, ano? Igaganon mo na lang siya. Well, with regards to calorie content naman kasi nung candy, hindi siya ganun karami compared to the soft drinks na yung iba yun yung kinapuhan na. Pero that's still temporary fix lang siya, band-aid lang. Kailangan mo pa rin kumain, ano? Yun din yung nalipasan ng gutom, no? Yeah. Hirap yun. Kailangan mo pa rin kumain. May din ako, may tanong. Kasi nga, for people who are less active, like you don't feel hungry all the time. But alam mo na this time, you have to eat breakfast. Next, it's lunchtime. But you're not yet hungry. Is that something, is that a good practice, Doc? Kahit hindi ka kasi you mentioned kanina yung hunger cues Paano kung hindi ka nakakaramdam ng gutom, but you know, in your mind, I should be eating my meal this time. Like, it's already lunchtime, so I should take it whether I'm hungry or not. Is that something? We still have to eat even if we don't feel the hunger pangs. Kasi alam naman natin na nagamit na natin yung nakain natin previously. Ang problema kasi sometimes for people who are very busy, especially po yung mga kasama ko po dito sa mga doctors. Yung hunger pangs is overpowered by, meron ng, yung iba na kasi yung tinatrabaho ng brain. So parang medyo na naisasantabi. So, para din, Doc, in times of emergency, medyo na, adrenaline. na ano yung pagkain yung hunger Kasi ang uunahin ng katawan is what is more important. So, kaya minsan, nawawalan tayo ng hunger cues. Pero, alam na ng katawan na gutom na siya. Meron din iba na hindi na po ngayon sa tiyan nararamdaman ang gutom. I don't know if you felt that already. Nandito po. Yung sumasakit ang ulo. Masakit ng ulo mo. Kasi wala na. Gutom na yung brain. Tapos pag kumain ka, magic nawawala yung sakit ng ulo. Kasi ang pagkain po ng brain natin ay galing din po sa kinakain natin. So hindi lahat ng gutom sa tiyan. Naramdaman namin yan di ba, Dr. Kim, nag-o-opera kami. Minsan, 8 to 10 hours. Wala kaming gutom. Yung nabanggit mo nga kanina. Kasi nga, yun na. Naka-focus yung yung brain mo. So, parang may sa electricity yun na parang siya. Na-overpower? Yes, parang gano'n, hindi siya yung nagiging priority at that time. So, Doc, di ba, pagkatapos nun, and then you rest. Gutom. Ramdam mo na. But there are available naman, Doc, na pwede nating gawin. There are medical nutrition, specialized
nutrition supplements na pwede nating gamitin as meal replacement, especially when we don't have that time. The doctors talaga, medyo hirap din tayo sa time lalo na sa kain, di ba, Doc? Yes. Na pwede nating gawin. Yun ang isa sa mga ginagamit ng mga athletes as recovery food, yung mga ganon. Kasi, syempre, ang taas nung metabolism during the event or during the time na may active sila. Then suddenly, pag nag-rest na siya, doon mo naramdam. Wala ka ng strength to bite, you can just have those as temporary fix. And then to just regain whatever you lost, and then mamaya na, then you enjoy your food later. Nabanggit mo, Dr. Kim, about athletes. What about, ito, maganda. Marami po sa ating mga nanonood, yung mga magbabitamins na lang ako, magsusupplements na lang ako kasi hindi ako kumain Qualify muna natin, Doc. Ano yung supplements? Kasi the vitamins is different from supplements. So, ito yung marami, usually they're commercially available. Pinupulot na lang, it's in plastic containers. Sabi nila, mga pasyente natin, marami akong supplements, Doc. Sasabihin ko, magpakidala. Agree. Para makita natin. Kasi paano natin i-address yan? Kasi most of the multivitamins and minerals are micronutrients. Okay, so what is that? We're familiar with the carbohydrates, the fats, and the proteins. Those are the macronutrients. Those are the ones we need every day for our energy source, for bulking up, ganyan. But the micronutrients naman, or the vitamins and minerals, ito yung mga tornilyo ng sasakyan. Ganyan. Or kasi kailangan mo paandarin, di ba, ang katawan. So yung kailangan mo, yung fuel, are the macronutrients. But the ones that make you stable or para you keep you going to are the micronutrients. So imagine nyo, pag walang tornilyo yan, di ba, kahit na ang ganda-ganda ng sasakyan mo, kahit na puno yung gas tank mo, may kalampag siguro, o kaya basta hindi maayos yung yan. But if you take only the micronutrients, tornilyo lang meron ka, di ba? Wala kang sasakyan, di ba? Wala kang gasolina, so parang hindi siya pwede. Yung sinasabi ko kanina as meal replacements, those are medical grade food. Kung ganon, pwede siya. Pero yung mga supplements lang, iba kasi ngayon, merong magnesium lang, merong B-complex lang, ganon. Those have functions, but they need the help. Ano lang siya, they are just the tornilyo of the sasakyan. They are very valuable, but they cannot exist on their own. Kailangan mo pa rin ng macronutrients. So, hindi po kunyari, marami kasi ngayon yung zinc. Yes, zinc lang. Uso, zinc lang. Pwede po, may role po talaga yon. Kaya lang, hindi siya pwedeng siya lang. Hindi pwedeng siya lang. Those are cofactors. Ibig sabihin, kailangan mo ng help ng iba. So, kailangan mo. Hindi siya replacement ng pagkain. No? Kailangan mo pa rin kumain. Di ba, Dr. Kim, maraming pasyente na nire-refer sa'yo. Hindi kasi makakain. Marami tayong pasyente rito hindi rin makakain. Or minsan diretso na sa tiyan. Yeah. So, yun yung supplements, no? Yes. So, pwede yan. Yun naman. Yung supplements na sinasabi natin are complete. So they also provide carbohydrates, proteins, fats, and all the multivitamins and minerals. Yun yung pwede natin siyang gawing replacement. But not the micronutrients lang. Yun nga, yung usong-uso ngayon na ang dami-dami. Even some of my relatives, they have a stash of and then you take all the capsules in. Pinitik. Okay. Pero hindi pa rin siya sapat. Hindi enough. Hindi pwedeng siya lang. Yes. Dapat may kasama pa rin. So, Dr. Kim, paano natin i-emphasize dito sa city of Baguio, dito sa ating community? Ano ba sa ating mga tagapakinig. Yes. Itong healthy meals and itong nutritious foods and nabanggit natin yung mga vitamins. Paano natin i-share ngayon yan? Bilang isang medical nutrition doctor. Medyo challenging siya. Cordillera. But in the Cordilleras, we are very lucky because we are the salad bowl, di ba? Salad bowl of the country. Ang mumura po ng mga gulay natin dito compared dun sa ibang provinces of the Philippines. So, let's try to take advantage of that. We have our very big market where we can choose our vegetables at a cheaper price. So, sana,
kung ano man yung na-i-share natin ngayon. Tayo, we are, ano ba tawag dito? Hindi lang siya sa social media, Doc, di ba? Nature na ng Pilipino magmarites. Yun pala yung gusto kong sabihin. Pwede po nating imarites sa mga kapitbahay o kaya sa kamag-anak na kumain tayo ng maayos. Yung tama po. And then we take advantage of what we have as our resources. Kasi, yun nga, mura po dito sa atin ang mga pagkain. Oo. Na andyan lang po sa tabi. So, uso na rin ngayon, Doc, yung mga satellite markets eh. Diba dati kasi everybody goes to the public market. Oo, sa city market. Ngayon, pwede na tayong bumili sa ating mga barangay. Oo. So, healthy meal pa rin ang gusto natin. Hindi pa rin, wala sanang mag-skip ng meals. Oo. And then, when we eat, we try to check each other's, siyempre family naman, kung okay ba yung kinakain natin. If we are the ones preparing naman, we try to choose kung ano yung mga ingredients na ipa-prepare natin for our family. Oo, mga ganun. Ano pa ba? Say no na lang sa ating mga processed foods. Natutunan ko rin ngayon yung pinggang Pinoy. We have 1/2, 1/4, 1/4. Nasa ano na po yun? Google mo lang. Pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy by DOH. Yun po, andun, it's a visual, dun, Doc eh. Visual. Mas madaling... Naka-ano lang siya, naka-drawing siya. So, Madaling hindi siya kailangan, pero may mga reading naman siya. But for us, pag tingin mo lang nung plato, alam mo na kung ano dapat. Yes. So, isa yun sa mga, lalo na yung mga nagpe-prepare, sa mga mommies dyan na hindi na alam kung ano pang i-prepare o paano ko kaya i-prepare para maging healthy. That you can use that as your guide. So with that, maraming salamat, Doc Kim. At saka, syempre, happy tayo ngayon kasi kasama natin si Doc Tong. Na-miss natin siya ng a few episodes. But really, we're so grateful for this year, 2024, that when we started our podcast na Health Matters, ako personally, marami po akong natutunan. And hopefully kayo pong taga-subaybay at taga-pakinig namin ay marami ring napulot. So, pagpasok po ng ating bagong taon, sana maalala natin lahat ng mga health advice na naibigay sa inyo ng ating mga mahuhusay at masisipag na ating doktor na committed din pong kayo po'y maturuan ng mga healthy habits. Lalo na ngayon sa ating nutrition with Dr. Kim. So, tayo po'y magdiwang. Let's celebrate the holidays. Pero we should be mindful. Ang sabi nga ni Doc, mindful eating. Pero yung mindful eating na yan ay dapat kompleto. Hindi tayo, yung number of meals, di ba? No skipping. Kahit hindi po tayo nakakaramdam ng gutom, kailangan pala hong kumain. No matter how busy we are, di ba, Doc? Kailangan natin kumain. At saka yung timing at saka yung portion. Yun ang natutunan ko ngayon. Pwede namang kumain kasi syempre, pag mga handaan talaga, karami ng dishes, di ba, Doc? Kung minsan natatakam tayo, lalo na sa lechon. Pero ang key pala doon, pwedeng tumikim. Kunti lang. Yung sakto lang sa kailangan ng ating katawan. Any last message, Doc? Siguro, Ma'am Lucy, bago, marami pong nakikinig, gusto pa nila maintindihan, ano ba yung healthy na meal, healthy na pagkain, yung nutrition. Siguro, sa tanong natin kay Dr. Kim, saan siya pwedeng dalawin, saan siya pwedeng puntahan para magpakonsulta. Dr. Kim, saan ka ba pwedeng puntahan? Ang clinic po natin ay nasa Porto Vaga, 4th floor, Consulta Specialista. So we are there most of the time hapon, Mondays, Thursdays, and Fridays, 2 onwards. And weekend, minsan meron din po tayo pag may nagpapa-appointment. Yeah. So you can come there. Easily accessible lang. Pwede siya kahit naka-wheelchair, kahit naka-stretcher, or walking. After ng simba, after ng gala, andun lang po kami. Very accessible. Yes. Opo. So there you have it. Maraming salamat ulit, Doc and Doc Tom. Hope to come to you again next year in 2025 with more medical advice from our medical experts. So with that, Happy New Year po sa inyong lahat.